Marcoleta ang gusto nyong pag-usapan, o dito tayo. Dakuhin na natin yan. Oh. Wala po mapansin sa ating dalawa dahil kamoting Ngayon pinapansin na. Sandali lang. Kailangan kayong dalawa muna. Ito, taga-INC ho itong mga to, mga bossing. Kailangan kayong dalawa, kapag kayong merong hindi kaaya-aya para sa inyo na mga komento, walang off ng comment section. Di ba? Kasi sila ho, napapansin ko mga kababayan, diyan, Net25, yung dalawa na yan. Kapag ho, yung taong bayan, ayaw doon sa kanilang sinasabi, tayo, sa araw-araw na ginawa po ng Diyos. Diyos na, totoo hindi Diyos na kibuloy, hindi Diyos ng DDS. Meron pong mga pambabash ng mga DDS. Okay lang, walang pake. Inaalmusal ko yan. Hinahapunan, tinatanghalian ko. Yung bashing, no? Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, binabash ako. Okay lang. Sila off agad ang comment section no? Nung nagpapaliwanag si Marcoleta, aabangan namin Marcoleta ha, no? Hindi naman namin pinipigilan yung kagustuhan mong mailibre ng 2,000 piso yung mamamayang Pilipino. Okay sa amin yun, pero aabangan namin kung kailan mo magagawa o kung magagawa ba o ito ay isa lang pangako dahil ikaw ay tumatakbo bilang senador. At sabi kanina sa comment section, hinahunting mo daw yung isang vlogger. Ano yun? Nag-senador ka lang, nangahunting ka na? Base yun doon sa nabasa kong comment. Eto, pakinggan natin. Etong mga to. Tsaka, ko sa DDS. Nagtataka ako sa DDS. Masaya. Masaya. Bakit? 7 talo sa kanila. 7 hindi nakalusot. Kasama yung nagbebenta ng libro. Kasama si Kibuloy. Yung mga yun, 2 expected. Panalo naman talaga. Si Bato at si Bongo. Baka delikado sila. Baka sabi ni Bato at Bongo, aayusan namin yung hearing sa impeachment. Yung aming sagot sa impeachment. Yung aming boto. Huwag nyo lang hayaan makapasok pa ang IC. Nangyari. Diba? Si Marcoleta lang naman ang kakaiba na nakapasok. Di po ba? Nung nag-explain si Marcoleta dyan sa Net25 about doon sa West Philippine Sea. No, there is no such as West Philippine Sea. Dinagsaho sila mga kababayan. Nung hindi magandang komento na hindi po papabor sa kanila yung komento. Nabasa ko pa po yun bago nila i-off yung comment section. Mga bossing. Kasi hindi ka tanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino yung sinabi ni Marcoleta Di po ba? Ngayon, sige, pakinggan natin yung dalawa. Tapos, ang isa pa dyan, at ito'y sinasang-ayunan na ngayon, wala po mapansin sa ating dalawa dahil kamoting kahoy lang tayo, tambay lang tayo sa kanto. Tambay lang pala. Tambay lang pala sabi. Tambay lang kami sa kanto. Ang sabi namin ni Jen noon, huwag niyong papangarapin na maaresto si Digong. Bakit? Huwag niyong papangarapin na madala siya sa ICC kasi yaan ang katapusan ng political career niyo. Ayaw niyong makinig. Parang wala naman. Di ba? Paano nito sasabihin, mga kababayan, na tapos ang political career? Si Inday Sara Duterte dumayo ng Tondo, dumayo ng Maynila para sirain si Joel Chua. Panalo si Joel Chua. Dumayo ng Batangas para sirain si Beatrix Luistro. Ngayon po, Congresswoman Beatrix Luistro pa din. Yung mga taga-Bohol na inendorso ni Inday Sara Duterte, walang nanalo. Di po ba? Yung 7 na ini-endorso ng mga Duterte at ang araw-araw na isinisigaw, bring him home. Diba? Araw-araw na sinisigaw, bring him home. Hindi nanalo. 3 lang ang nanalo.
Si Marcoleta nga, yan, siguro masaya yung mga DDS, nakapasok si Marcoleta. Di ba? Pero 7 talo sa kanila, mga bossing. Kasama si Jimmy Bondo, kasama si yung nagtitinda ng libro. Hindi ko alam kung ubos na yung libro o hanggang ngayon ay inaano pa din, ipinopromo pa din para maubos lang. Si Kibuloy, kasama din. Talo. O sino pa? Paano nyo sasabihin na matatapos ang political career? Samantalang sa alyansa, 5 ang panalo. Mas nakapasok yung mga kakamping na 2, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Di po ba? O, paano sasabihin itong mga to tapos ang political career ng mga kalaban ng Duterte? Samantalang ang nakikita ho natin, mga bossing, yung mga ini-endorso ni Inday Sara Duterte, mga nagsitalo. Talo yung mga taga Bohol, talo yung 7 diyan sa yung PDP, sa Padapa. Tapos ang may lakas pa ho ng loob, mga kababayan, na magpa-recount, si Kibuloy. Di ba? Si Kibuloy na number 31 yung kanyang posisyon, siguro nagkabaliktad doon. Siguro dahil nga walang ginagawa doon sa kulungan, si Buloyski, akala niya 31, yung 31 number 13. Kaya sabi nag-request ng recount si Buloyski kasi number 13 siya. Baka ganun ang iniisip. Di ba? Ano yung pinapalabas nyo na katapusan ng political career? Panalo nga yung mga sinisiraan ni Inday Sara Duterte. Sa Davao, doon lang nanalo ang mga Duterte. Di ba? Tapos biglang babanat si Inday Sara Duterte. Okay po sa akin ang political dynasty. Parang hindi yata naintindihan yung tanong ng reporter. Biruin mo Mayor, Vice Mayor, lahat ng Congress, sa Kongreso, puro Duterte. Tas okay sa kanila yung political dynasty. Ngayon, nagsasalita na po. Di ba? Itong dalawa na ito. Duterte sila. Di ba? Nung mga bossing, medyo patago pa sila na Duterte. Ngayon, tapos na election, Duterte na, ayan, hayagan na nilang sinasabi. Yung papangarapin na madala siya sa ICC kasi yaan ang katapusan ng political career nyo. Ayaw nyo makinig. Diba? Minadali nyo pa. Yun ang nag-trigger ng lahat. Ito sa naging resulta ng eleksyon. Talo kayo. Isa, si Marcoleta, okay. Yung Bongo, Bongo na yan, mga kababayan. Nakapenetrate na ho yan. Di ba? At ang sinasabi nga, may mga bumoto kay Bongo na nasa administrasyon. Dahil kahit papaano may naitulong yung malasakit ni Bongo sa kanila. Di po ba? Ano kaya sinasabi nito mga to? 7 talo sa kanila. Si Marcoleta panalo, si Bongo. Mga alam na natin at bago pa ho mag-eleksyon, mga kababayan, sinasabi na natin, si Bongo at si Bato, sure win na to. Kasi nasa top 5. Wala ho akong nakita na bumagsak ang political career ng kalaban ng mga Duterte. Bagkus mga nanalo po. Yung mga inendorso ni Inday Sara Duterte sa Bohol, talo lahat. Yung mga inendorso ni Inday Sara Duterte sa Maynila, karamihan talo. O sino ang bumabagsak? Ay, naku po, Lord.